Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang iyong likod, Ronde TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Dating pulis na si Wilfredo Gonzales ay ipapatawag na nga po sa Senado mga kababayan. Aarangkada na nga ang gagawing Senate investigation kaugnay nga sa nangyaring road rage mga kababayan dyan sa may rotunda sa lungsod ng Quezon City. Yung pananakit at panunutok ng baril sa isang siklista mga kababayan nitong si Wilfredo Gonzales na dating pulis mga kababayan ay magkaroon na ng Senate investigation mga kababayan. Maganda ito para maimbestigahan at makaharap nila Senador Bato de la Rosa, nila Senador Rapi Tulfo mga kababayan, itong napakatapang at napakayabang na dating pulis mga kababayan. Nakakatakot itong pulis na ito, itong dating pulis na ito. Dahil nga nung napanayam ito ni Katunying mga kababayan, ninamin talaga niya mga kababayan na handa niyang barilin yung siklista mga kababayan. Di ba nakakatakot? Siya na mismo ang umamin mga kababayan na may plano talaga siya na barilin yung siklista mga kababayan kung halimbawa bumunot daw ito sa bag mga kababayan. Hindi natin alam, no? Kung halimbawa ikaw yung nasa kanyang sitwasyon. Ako yung siklista mga kababayan tapos may dala kong bag. Tapos ito may baril. Kukuha ko ng cellphone mga kababayan para mabidyohan ko itong tao na ito. Yun pala ay babarilin na kaagad nitong pulis na ito. Yan yung sabi niya mismo kay Katunying mga kababayan. Kaya dapat itong maimbestigahan ito, dapat itong mahubaran ng maskara, dapat itong mahubaran ng kayabangan mga kababayan. Nakakatakot itong ganitong klaseng tao. Kahit matanda na ito baril yung kanyang gamit mga kababayan. Nakakatakot dahil may 3 baril ito na nakarehistro pa talaga mga kababayan. Kahit na napakarami ng kaso nitong kinakaharap, noong ito pa ay nagserbisyo mga kababayan bilang isang pulis, bilang isang PO1 sa loob ng 26 years mga kababayan. Kaya tama lang talaga na ipatawag ito sa Senado para ito masabon ng ating mga napakatapang na senador na si Senador Rapi Tulfo, Senador Bato de la Rosa mga kababayan, at yung iba pang mga senador dyan. Dapat paliguan nyo ito ng malutong na mura para naman ito ay mapahiya at madala naman itong napakayabang na dating pulis na ito mga kababayan. Ito na nga, wag na nating patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kada na sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senado sa panibagong road rage na kinasasangkutan ng isang dating pulis. May babala rin ang isang senador sa dating pulis kung hindi ito sisipot sa pagdinig. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas, live. Audrey, posibleng ipakontempt o ipaaresto ng Senado ang dating pulis na nag-viral kamakailan na nasangkot sa isang road rage. Yan ay kung hindi siya dadalo sa pagdinig ng Senado oras na maghain na ng sabina ang Senado laban sa kanya. Sa susunod na linggo, ipapatawag ng Senate Committee on Public Order ang dating pulis, pati na ang siklista. Ayon kay Senator Ronald de la Rosa, papahinggan nila ang bawat panig. Kaya sana raw ay dumating ang biktima, pati na ang dating pulis. Ipasagpina natin siya, hindi siya magsipot. At kung hindi siya sumipot pa rin sa sapina, din pwede natin siyang iparesto sa Sergeant at Arms natin. Kasi din nung kuhan, kasi nga, hearing tayo para pakinggan natin sila. Yung mga, yung dismiss na police at saka yung biktima sa panunutok. Audrey, ayon kay Senator Bato, may natanggap siyang impormasyon na ayaw na talagang lumantad ng siklista dahil ito umano ay natatakot. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito, medyo nakakalungkot na sa gitna na tinaas na ang sweldo ng uniform personnel pero marami nasasangkot pa rin sa iba't ibang problema. Yun ang mga kababayan, kung tayo ordinaryo tayong tao tapos makatagpo tayo ng ganitong klaseng tao naman mga kababayan, talagang hindi natin maalis sa ating sarili na matakot tayo mga kababayan. Ito nga yung naramdaman ng siklista nito, kaya ayaw humarap sa gagawing Senate investigation ng mga senador mga kababayan. Dapat man lang magbigay sila ng proteksyon sa siklista na ito, at habang nililitis itong kaso na ito mga kababayan, imbestigahan sa Senado, dapat itong pulis na siguro na ito mga kababayan ay nasa kulungan muna siguro ito, or saan ba ito ilagay para maraming kabaro itong mga kababayan. Hindi ito basta-basta. Kung makikita nyo mga kababayan yung CCTV doon sa Galas Police Station, talagang makikita mo mga kababayan na patapik-tapik pa yung mga pulis doon, na nag-ariglo sa kanila nung
sinaktan nga niya na isang siklista mga kababayan. Kaya dapat lang naman talaga sana magbigay naman ng protection o bigyan ng protection yung siklista para naman hindi matakot, para naman dumalo ito sa gagawing Senate investigation mga kababayan dyan sa ating Senado. Binigyan namin lahat ng hinihingi nila, pero hindi dapat ibig sabihin yung ganitong support na binibigay ay may dapat pangalagaan nila yung kanilang attitude. Di ibig sabihin they can get away with everything, no? Baka nga yun na nangyari no panahon ni President Duterte, kasi nasanay sila na parang ang Pangulo mismo nasa likuran nila. Probably they have misconstrued na yun po ay they can get away with everything, no? Kailangan mabago yan. Audrey, payo naman ni Senator Bato na dating hepe rin ng Philippine National Police sa liderato o sa kasalukuyang liderato ng PNP na mas rendahan ang pamumuno at kailangan magkaroon ng responsibility. Audrey? Okay, Daniel, kung ang dahilan ng siklista ay siya ay natatakot sa kanyang buhay, kaya hindi na siya nakikipag-cooperate sa anumang investigasyon at hindi siya mag-file ng reklamo, meron bang paraan ng mga senador para makumbinsa itong siklista? Meron ba silang ino-offer na security man lamang para hindi mapahamak o makampante itong siklista o biktima? Audrey, kahapon nga sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mag-offer yung Senado ng protection para nga dito sa siklista. At patuloy na hinihikayat hindi lamang ni Zubiri, maging yung iba't ibang mga senador na sana nga ay dumalo itong siklista sa nakatakda nilang pagdinig na gagawin sa susunod na linggo. Yun ang mga kababayan, dapat lang talaga bigyan ng proteksyon yung siklista. Siyempre takot yan mga kababayan, lalong-lalo na nung napanayam nga ito ni Katunying, itong dating pulis na si Wilfredo Gonzales mga kababayan, na hindi daw talaga siya nagdadalawang isip na barilin yung siklista mga kababayan. Kaya di ba nakakatakot talaga. At samantala mga kababayan, ito yung CCTV kung paano ba inariglo ng mga kasamahan itong pulis o mga pulis ng Galas station mga kababayan, ay may mga patapik-tapik pa nga. Biruin mo niyan mga kababayan, alas 10 pa lang pumasok sila sa loob ng presinto mga kababayan, pero natapos yung usapan nila ay hating gabi na. Ano ba yung pinag-uusapan nila sa loob mga kababayan? At itong mga pulis na nga, may naririnig pa tayo na sinasabi na mabait naman si tatay, na uminit lang yung ulo. Paano naman mga kababayan kung nakalabit yung baril niya? Sorry na lang dahil sa isang siklista na ganun na lang mga kababayan. Kaya dapat itong tao na ito, kung pwede man, matanda na kasi ito, kailangan talaga maparusahan ito mga kababayan, dahil hindi nga lang talaga ito yung unang pagkakataon na ganito yung ginawa nitong tao na to sa kanyang nakaalitan sa kalsada mga kababayan. Sinumiti na ng Quezon City Police sa kamera ang 5 CCTV videos sa presinto kung saan umano nagkaaregluhan ng siklista at ang dating pulis na nagkasa ng baril sa kanya. Kuha ang mga ito sa CCTV ng Galas Police Station noong August 8 matapos ang pananakit at pagkasa ng baril ng ex-police na si Wilfredo Gonzales sa isang siklista sa QC. Pasado alas 10 ng gabi, pumasok sa investigation room ang siklista at si Gonzales kasama ang pulis. Dito na sinasabing nangyari ang aregluhan pero walang CCTV sa loob ng investigation room. Hating gabi na lumabas ang dalawa. Di ba? Hating gabi na, alas 10 pa lang. Tapos hating gabi, ibig sabihin mga kababayan, hating gabi alas 12. Ano naman yung pinag-usapan sa loob at ganong katagal? Ganong katagal yung aregluhan. Baka mga kababayan, baka nga itong siklista na ito, kaya ayaw niya ng makipag-koordinasyon sa investigasyon na ito dahil nga baka tinakot doon sa loob ng investigation room mga kababayan. Dahil wala CCTV doon, paano ba baka binantaan, ganito, wag mong gawin na ganito, para hindi natin alam na masyado, pero sa pinapakita naman na natakot itong siklista na to, kahit kay Attorney Porton ay ayaw nang makipag-unayan itong siklista na ito. Ibig sabihin mga kababayan, may trauma ito, natakot ito dahil nga sa pangyayari na yan mga kababayan. Nakabang sa labas ang mga anak ni Gonzales. Naunang lumabas ang siklista. Kasunod niyang lumabas si Gonzales na may kausap ng mga pulis. Pagkalipas ng ilang minuto, diba, may patapik-tapik pa sa balikat yung mga pulis. Di ba mga kababayan, ibig sabihin baka nabulungan nga itong mga pulis na ito na siya ay isang bodyguard
ng isang huwis mga kababayan diyan sa Supreme Court. Bodyguard ito, natanggal na nga lang daw ito mga kababayan dahil nga pumutok itong pangyayaring ito. Kung di ito pumutok, baka hindi pa rin ito natanggal mga kababayan. Baka nabulungan itong mga pulis at medyo nag-alangan naman itong mga pulis na bata na ito kasi nga isang tauhan ng piskal mga kababayan o huwis mga kababayan diyan sa Supreme Court. Kaya ito talagang dapat talaga ito maparusahan nga talaga itong taong ito mga kababayan. Kahit matanda na sana ito, no? Dapat nga may nagsasabi sa atin, may nagkomento na dapat itong matanda na ito, nagpapahinga na ito. Hindi ito dapat makita natin sa kalsada na nagmamayabang pa, naglakas pa ng baril at maari pa siyang makakapatay mga kababayan. Bumalik sa loob ng istasyon para kunin ang kanyang bisikleta. Ang bidyong ito naisumite na ng nagbitiw na Quezon City Police District Director na si Brigadier General Nicolas Torre sa Kamara para masuri. Naunang sinabi ng abogadong si Raymond Fortun na pinilit ang siklista makipag-areglo. Git naman ang QCPD, walang puwersahang nangyari. Tumangging magpa-interview si Fortun, pero sa isa niyang Facebook post, inilahad niya ang mga text sa kanya ng anak ng siklista. Nag-aalala raw ito na baka hindi makuha ng tatay niya ang hustisya. Nananawagan din ito kay Fortun na kumbinsihin muli ang siklista na magsampa ng kaso. Yun ang mga kababayan, maganda talaga sana kung makipag-koordinasyon itong siklista na ito, makipagtulungan ito sa ating mga senador. Doon na lang siya sa mga senador mga kababayan sumandal dahil nga ay talagang mabibigyan naman ito ng patas na investigasyon mga kababayan. Nandyan sila Rapi Tulfo, Senador Rapi Tulfo, nandyan sila Senador Bato de la Rosa, Senador Robin Padilla. Yan ay hindi naman talaga yan bias mga kababayan. Pag halimbawa itong pulis na ito, dating pulis na ito ay maisala nga sa Senado. Pag hindi naman daw sisipot itong pulis na ito ay maari daw itong ipaaresto ni Senador Bato de la Rosa ng Sergeant at Arms ng Senado mga kababayan. Yun kaabang-abang ito mga kababayan, kung ano bang itsura nitong tao na ito, yung tapang nito, kung madala pa ba sa Senado, kung makakaharap na nga nito si Senador Rapi Tulfo mga kababayan. Ako po, baka tubuan bigla ito ng buhok mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Medyo hindi maganda ang panahon na naman ngayon, lagi na namang umuulan. Madilim dito sa kinaroroonan ko mga kababayan dahil nga sa walang tigil ang ulan mga kababayan. Shout out kay Roberto Mabaling. Sabi ni Roberto Mabaling, ano na nangyari sa tinapo na patay na sinunog mukhang buntis pa, baka si Jubilee na yun. Wala na nga investigasyon nga dyan tungkol sa tinapon na bangkay natagpuan din doon, malapit din doon sa barangay nila, nandoon talaga sa barangay nila Jubilin Gallino mga kababayan dahil nga namatay, inabot nga ng malas mga kababayan, namatay na si Idol Bigwas Tomiabili kaya hindi na natapos yung investigasyon. Yung tatay nga ni Jubilin Gallino ay talagang gustong makuhaan ng DNA test yung bangkay na yun, kaso nga lang yung mga pulis ng Palawan mga kababayan ayaw naman na sagutin o ayaw naman payagan yung gusto ng tatay ni Jubilin Gallino mga kababayan. At shout out na rin kay Roberto Magsino, ganyan style ni Rolito Go, may Baltic sa utak. Yun ang sino ba si Rolito Go? At shout out na rin kay, maraming salamat sa iyo Robert sa iyong Robert Magsino sa iyong komento. Shout out rin kay Rob Sisi, mukhang prag si Kalbo. May yabang. Shoutout na rin kay Rolando Cantiga. Wala pa rin akong tiwala, basta buhay pa mga tibes sa Jan Suri, mga animals. Shoutout na rin kayo si Nuway Jr. Dapat pakulong na yan si Wilfredo Gonzales para wala nang tularan ng ibang pulis. Yun ang Edison Moralida, shoutout, dapat talaga baguhin nila ang mamuno dyan. Kung babalik muli ang dating apelido dyan, balik gulo uli yan for sure. Yan naman ang sabi ni Edison Moralida. Shout out din kay Edisa Borbi, dapat yan ispo yan
Shout out na rin kay Danny Agpalo, vote wisely. Ang sabi niya, kasi malapit na nga yung eleksyon, mga kababayan, na gagawin yan sa 3rd District ng Negros Oriental ngayong darating na December 9, mga kababayan. Shout out na rin kay Evelyn Guyal, Sir Mundi Calvo, din si Senador Bato de la Rosa. Hindi lahat ng kalbo bulastog. Depende talaga sa tao. Itong si Willie Gonzales, tumatandang paurong. God bless po, TV mo. Maraming salamat sa iyo, Evelyn Guyal. Shout out kay Marcelo Brincis. Grabe ka naman, kalbo. 26 years ka sa serbisyo. Ang ranggo mo PO1, kahit PO2 hindi ka man na-promote, dapat maging sarhento ka sa tagal mo sa PNP. Sabi sa Matthew 12:23, ang mga nagpakataas ay siyang ibababa at ang nagpakababa ay siyang tinataas. Galatia 6:7, kung ano ang ginawa mo ay siyang babalik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Marcelo Brincis. Shoutout na rin kay Oshima Family Nos ng Japan. Nadir Kalbo na police but abnormal minded. I am sure that policeman is sick, but before going to jail, he should admit for mental check at the mental hospital. He has a mental problem. Malamang talaga, ma'am. Hindi naman ganun ang kinikilos niya kung wala itong mental problem. Shoutout na rin kay Bibiam Islet. Hello Sir Rondi, shoutout na rin kay Clifford Sakuragi boss. Asa naman si kung wala naman magpakita, pasayawa og balik ang yawa. Wala ka tayong balita, hindi tayo makakakuha ng bagong balita, no, tungkol dito kay Arnie Teves, mga kabayan. Bundok Sweetie, shout out. Take note, everybody, Wilfredo Gonzales is dismissed, is not retired. How come he received lump sum? He is not supposed to receive anything. Taong bayan, tax is the one who pay lump sum. Dapat ibalik niya kung lump sum tax fee dahil dismiss. Kaya nga na pati nga yung mga ibang congressman ay nalilito. Ano ba talaga itong si Wilfredo Gonzales? Isa ba itong dismiss o isang retire? Kasi nga nakakuha pa rin ito ng benepisyo, mga kababayan. Shoutout na rin kay Randy, ikulong yan. Anthony Quijano, shoutout. Dapat yung dahilan at sino ang may kagagawan. Kaya sobrang mahal ang bigas ngayon. Talagang mahal ang bigas. Di na natin basahin ito, ha. Shoutout na lang kay Anthony Quijano. Shoutout na rin kay Taga Pangasinan. Dapat ang tawag ang teroristang Arnie Teves. Maricar Espiritu, sana tigilan ng kumilik ang filing of candidacy ng mga TVs. Tama. Ma'am Joy, shoutout ha. Rondi TV mo always be sana sa Negros Oriental. Mga digamo or senior plate sana para may peaceful na pamumuhay sa Negros Oriental, dahil talagang hindi magugutom ang mga pangkaraniwan na mamamayan. At sana digamo, always praying, sana digamo for being congressman. Yun ang yung nakalap nating balita ngayon, ay parang si Mayor Fitz, ang nagpahayag na may kagustuhang tumakbo bilang isang congressman dyan sa 3rd District, mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna, at once again, this is Rondi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin. Medyo madilim, mga kababayan.